Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Uyanan pinagsarong pwersa na mahatod din amay ng mga bareta. Ang dekada ng nagahatod din mga napapanahon na impormasyon. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Ngunyan, on air as in online sa mga kakamping radyo. 99.9 WEB Kamsur. Kaibigan mo na, kakampi mo pa sa Rinconada. 99.3 KM Kakampi sa Partido. 91.9 BBS FM sa Syudad ni Naga. Basta Bareta, sigurado. Asin sa Kakampi, Kamsur Online. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Masiguro na bako man sobra na mapagabat sa lado kan mga parabakal. Mayong plano ang Department of Justice nabansagan terorista si Vice President Sara Duterte hulis ang naging payag niya laban kay Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa bagong Pilipinas ngayon, napignidaw ni Justice Undersecretary Jesse Andres na iniimbisigan lang ninda ang posibleng pagbaga ni Duterte sa probisyon kang anti-terrorism law. Posibleng binalga ni Duterte ang lay kang sabihin niya, negwa siyang kinontrata para gananon ang presidente asin na nagkaperang partidaryos kani oras may mangyari may data sa iya. Alagad, daiman po sabihin na pinag-aadalan naman nindang ideklara ini bilang sarong terorista. Sigun pa kay Andres, nakaparamang kaya sa probisyon kanlay na pwede mapatawa ng kastigo ang isang man na imbulto o may intensyon na ganoon ang kapwa-tao para makapag-sabwag ni na destabilisasyon asin takot sa publiko. Dagdag pa kan opisyal na sarong test case ang kaso ni Vice President Sara para mapatunayan sa publiko na bayong isang man ang masusunod bilang lay. Di Osman o mayaman. Ini ang Kakampi Network News. Posibleng i-reschedule o i-oktaba na muna ang sumon o pag-imbitar kay Vice President Sara Duterte para sa investigasyon sa sabot grave threat as posibleng pagbalga sa Anti-Terrorism Act kasunod kan sa mga pahayag na may sinugo na siya para gananon si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. in kaso siya enot na gananon. Sigun ki National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago, in kaso agadon kada Vice Presidente na i-reschedule ang sayang subon posibleng paonrahan ini para makatindir ang Vice Presidente sa pagnangug kang House Committee on Good Government and Public Accountability. Munyan daw Biyernes, ang komite na pinapamayon ni Manila Congressman Joel Chua ang nag-imbisigar sa confidential funds kang Office of the Vice President. Alagad sa ngunyan, sigun ki Director Santiago, may pa na receiving request ang NBI hali sa Vice Presidente. Erot naman, kinumpirmar ni Vice President Sara Duterte na narasibi niya na ang subina hali sa NBI. Sinabi pa ka Vice Presidente, nasayang hinahagad na ma-reschedule ini. Inulitaon, iinuto niya ang pagkatindir sa pagdagog kang House Panel para magpahiling ng suporta sa mga staff na nahampang o namahampang bilang mga resource person. Mientras tanto, sa iba pa mga bareta, nag-inhibit na si Commission on Election Chairperson George Erwin Garcia sa disqualification case asin iba pang isasagat na kaso laban kinating Caloocan Congressman Edgar Irisi. Ang pag-inhibit ni Garcia sa mga kaso ni Irisi sa Comelec, iyan tanganing mapangatabanan subot ang prinsipyo kang fairness and impartiality para masiguro ang integridad kan proseso kan kaso sa irarom kang jurisdiksyon kan Comelec. Ang laknang ni Garcia, taraman ka pagasangat
kang Comelec Law Department ning disqualification case laban kay Risi na nagmamaot na makabalik bilang 2nd District Congressman kang Caloocan sa 2025. Mientras tanto mga tugang, nagdistansya ang Integrated Bar of the Philippines sa pagkakakulong kan Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte na si Undersecretary Zulyeca Lopez. Ipinahay kan IBP na sinda o dahil sina obligadong manindugan sa pagkulong sa isayman na abogado na inimbitaran kang Kongreso bilang resource person. Nawarangan ni Daikani pinangaranan si Lopez sa payag, malinaw na siya ang tinutumbok kan IBP, hulit na piglaladawan kani ang Chief of Staff bilang national political figure na naimbulto sa partisan political feud. Kada talikod na Domingo na site o kan nagtalikod na simana na site ng contempt kang House Committee on Good Government and Public Accountability si Lopez. Uli sa inapod na undue interference sa investigasyon kang panel sa confidential funds kaan mga opisina sa rarom ni Vice President Sara Duterte. Sinabi tamang kang IBP ang Section 4 kaan binagong IBP bylaws na nagsasabi na ini istriktong bakong pampolitika asin ang kada aktibidad nagdadanyos sa tampok na ini ipinagabawal asin dapat na mapatawang kastigo. Mientras tanto, apuer kaya sinabi kan IBP, dahil man inibitaran si Lopez, ninhulita siya, o bako hulita siya sarong abogado, kundi hulita siya Chief of Staff kan Vice Presidente kan Pilipinas. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras ko niya mga tugang 18 maglampas ang alas 5 ng pagkaaga. Ang tabihan po at siya mag-report. Pag-ariban sa mga pagkiliban niya sa luwas. Mientras tanto, siniguro kang Philippine National Police na preparado silang hampangon ang anumang kasong isasangat ni Vice President Sara Duterte laban sa inda. Ang pagsiguro ginibo ni PNP Criminal Investigation and Detection Group Director Police Brigadier General Nicolas Torre III sa sarang press conference kasugban duman sa Campo Crame. Sigun Kitore, diretso kang kada individual na magsagat ng kaso kung aram niya na siya nababalga. Sabi ni Torre, paayos silang route timbot sa Vice Presidente asin aktualmente sa inday ng respetado. Ipinahayag pa ni Torre na pwede man nindang simbagon sa korte in kaso may sangat ang kaso laban sa inda. Nanindugan man ang opisyal nasa inda sa namang ginigibo ang sa indang trabaho asin mayo subot sidang pinapaboran. Dapat naman nagabali sa kaso na sa angat subot ni Duterte sa PNP ang disobedience, robbery asin kidnapping. Simbaginikan na Vice Presidente matapos magsangat ng kaso ang PNP laban sa iya asin sa iya mga staff uliban sa atensyon sa pagkabalyo sa ospital kan sayang Chief of Staff na si Undersecretary Zulyeca Lopez. 19 mga tuga magkalampas ang oras na alas 5 ng pag-aga. Sa iba pang detalles ng mga baretan dyan tungkol yan, ipinahayag man kang Armed Forces of the Philippines ang baiging pagkabago sa saindang opisyal na Facebook page bilang kasibagan sa pag-atake subot kan mga trolls. Sa silang Facebook page, ipinaluwas kang AAP. Ang silang pahayag, asin sinabing temporaryo sa naman nindang tatanggalon. Ang kape ng features sa silang page, subot sa makaduda mga aktibidad kang trolls degree. Dagdag pa ninda, may consider kaya nasarumbanta mga troll farm sa susyudad kung kaya dahil na tutugutan na maglako pa ini nin mga salang informasyon. Nauna nga ni makakaikuan ng nagkaperang pagbago sa nasampitang page kang Armed Forces of the Philippines, piglino man kani. Naparagos manggiraray, napapaluwas ng anunsyo asin mga pahayag ang sa indang lehitimong platform sa asin man media. Nangapunan man ini sa publiko na sulumenting mga lehitimong sources na ang magresibin ng mga informasyon taganing maiwasan ang impluensya kang troll. Sa presente naka-turn off ang comment section kang AP Facebook page asin dahil ni pwedeng magresibi nin anuma na mensahe. Matandaan, inot naman na pinagaran o piganigaran ni AP Chief General Romeo Browner ang mga nagluluwas na bareta na siya makapot kan security personnel
ni Vice President Sara Duterte matapos kaning magpaluwas ning pagbabanta laban sa buhay ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos, pati naman House Speaker Martin Romualdez, oras na may nangyaring mandata sa Vice Presidente kan Pilipinas. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Alas 5:21 ang oras sa atong unyan. Balikan ta mga bareta, halis sa luwa, soltero na day nagatindir ng pagdangog sa korte. Hulikan sa iyang kaso, inarestar kan mga autoridad. Bareta, haliki Mike Gravito. Mike. Dinulay naman sa magkapirang beses na pangisnab as hindi pagatindir kan sa iyang kaso sa korte. Katakod kan kinakatubang na kasong slight physical injuries diyan sa baduan kan San Fernando, Camarines Sur, dagos naga pinaga-arestar kan mga autoridad ang sarong 19 anyos na soltero na taga dyan sa syudad ni Naga matapos na ini ang paluwasan in order of arrest kan husgado. Sa report gikan sa PNP San Fernando pasado alas 8:50 ni nabanggi kasubanggi duman sa Mayon Extension, Barangay Dayangdang, Naga City, kan ramalan kan mga elemento kan San Fernando Municipal Police Station ang persona kan sarong Michael 19 anyos soltero asina residente kan Mayon Extension, Barangay Dayangdang na unambitan ng syudad. Ana sambitang soltero na pinagpaluwasan nin order of arrest kan kaso o kan husgado ninuli naman sa kasong kinakaatubang kani ang sala kan Regional Trial Court Branch 20 diyan syudad Dinaga ang nagpaluwas kang order of arrest na nagresulta sa pagkakadagop ka nasambit ng soltero. Sa kunyan, ang nasambit ng soltero ang pinagdarana diyan sa Patura ka na San Fernando Municipal Police Station para sa magkakanigong disposisyon. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, kakampi mo. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras niya itong matugang alas 5:23 ni na pag-aga. Mientras tanto, sa iba pang bareta ko dyan sa lado nasyonal, pinapasiguro ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na matawaning na babagay sa bastanting pundo ang mga high priority projects kang administrasyon sa masunod na taon. Sa sarong telefon naman sa Palasyo Malacanang nagkasundo sila Senate President Chis Escudero, House Speaker Martin Romualdez, asin ang economic team kang Presidente na magtarabagan sa pagtulod kan dakulang proyekto para man sa pagkapasenso kan nasyon. Katayong ganing Marilesar, ang mga kamautan sa rarom kan Philippine Development Plan. Partikular ang pagkapakusog kan food security, pagpapabaskog sa ekonomiya, asin pagkapahiwas kang akses sa infrastruktura, asing kalidad kan trabaho. Matandaan kan nagtalikod na Martes, dagos nang inaprobaran ka Senado ang silang bersyon ang propostong 6.352 trillion pesos na 2025 national budget na target na baging lay bago matapos ang taon. Ipiniliwanag ka sa opisyal ka Department of Justice na dahil pwedeng suspendiro ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si Vice President Sara Duterte. Ini sa ibong kan assassination remarks kan Vice Presidente laban ki PBBM, First Lady Lisa Araneta Marcos, asin man ki House Speaker Martin Romualdez. Sigun ki Justice Secretary o Under Secretary Jesse Andres, sunabenteng ombudsman sana ang pwede magsuspindir sa Vice Presidente o sa ikadawang pinakahalangkan opisyal ka nasyon. Mientras tanto ang Presidente pwede sa naman magsuspindir ng mga lokal na government executives. Nawaragan sinabi kan opisyal na pwedeng mahampang sa disqualification sa pagiging public office si Vice President Sara in kaso mapatunayang guilty sa pagbalga sa anti-terror law kana Pilipinas kung saan ang pagbabanta subot sa Presidente ang pwedeng iklasifikar bilang paagi nin pagsabwag ning takot asin pag-destabilize sa gobyerno. Pinapatawad ng mga kastigo sa larong kanasabit ng lay ang banta para maggibo ng terorismo o sarabwatan sa paggibo nin terorismo. Mientras tanto, matugang sa ibang bareta, naglansar ning sarong intrapid operation ang Criminal Investigation and Detection Group Regional Field Office Unit 7 kung saan dadakop ang duwang individual na imbulto sa rubber extortion. Binistuan arestado na sinda alias
on alias Roger na sarong radio commentator kan DYRB online radio asing kasabuat na si alias Joselito. Nagugat ang pagkakaarestar sa duwa basado man sa reklamo ni Talisay City Cebu Mayor Gerald Anthony Gullias Jr. kung saan nagdemand subot sinda Roger o alias Roger ning 4 million pesos karibay kang pag-withdraw kan sayang kandidatura. Hindi nagpasurog na ang biktima sa CIDG kung saan kasugma nasusog ang duwang sospek sa sarong mall sa barangay Lawaan 2, Cebu City, mentras sa kaputinda ang mga budol money. Sa ngunyan, kaput na ka mga otoridad ang mga sospek sinahampang sa patong-patong na kaso. Si mga for sale, ma-filing kandidatura, tapos mapaaniglo o kanaklang gibo yung mga taga-media. Si mga taga-broadcast. Sa iba pa mga bareta niya ngunyan, dahil mga apektado ang ekonomiya kanangyayaring ribok sa politika, sabi kan National Economic Development Authority Secretary Arsenio Balisacan. Sinabi ni Balisacan na pusog na nakalatag ang mga economic policies kang administrasyon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nakapokus man subot ang economic managers kang Presidente na makamtan ang target na bigdaraan sa Philippine Development Plan 2023-2028. Ibinahayag ba ni Trade and Industries Secretary Maria Cristina Roque na batilong halangkaw ang conference level ka mga dayuhan na kapitalista sa nasyon. Erot kani, binantaan ni Vice President Sara Duterte na ipapagadan si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Liz Araneta Marcos, pati naman si Speaker Martin Romualdez. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Piglino ni Chairperson George Erwin Garcia kang Commission on Elections na mantinido mangraray sa banuta ang pangaran ni dating Caloocan City Representative Edgar Irice bilang kandidato kan ikaduang distrito kan Caloocan. Sigun kay Garcia, dahil pa man final and executory desisyon kan Comelec na nag-disqualificar kay Irice bilang kandidatong representante kan syudad. Pwede man subot siyang mag-apilar sa Comelec in bank, ulitas second division sana kan Comelec, na desisyon dapit sa sayang disqualification. Sa kuday pa final and executory na sampit na desisyon, madalidong kandidato si Irice. Kasugba, dagos ng pigdiskwalipikar ang dating kongresista huli sa pagpapawarak ng mga salang informasyon dapit sa ginibong bidding kang Comelec para sa 2025 midterm elections. Sabi ni Garcia, nag-inhibit na siya sa in-bank, takaling di maakusaraan na sayang ini-influensya na sinambit ng kaso. Liwat na hinurot kang customs broker na si Mark Taguba na sabit sinda Davao City Congressman Paulo Duterte. Asimbayo kaning si Manasseh Carpio sa smuggling kang 6.4 billion pesos na katila ng Cebu kan 2017. Sa pagdangog kang quad committee kan Kamara, pigdigaran ni Taguba na binawi kani ang sayang sinabi may koneksyon sa pagkaka-embulto ni Duterte sing Carpio sa importasyon kan Cebu na sa paghahapot ni Batangas Congresswoman Pinky Gerville Luistro. Sinabi ni Taguba na naghagad din nga dispensa kay Duterte sa sarong press conference uli sa pressure na binamati niya. Alagad ay subot na binawi ang sayang mga pahayag sa pagdangog. Sigun pa kay Taguba, pigmanipular kan Davao Group ang operasyon kang customs asing kabali sa mga nakakontrata si Davao City Councilor Nilo Small Abiliera na nagresibi kan sayang 5 billion pesos na enrollment fee. Takani mga kawaling serbisyo kang grupo asin maparikas ang pagkapanuwas kan sa mga kargamento. Inakuman ni Abiliera sa pagdagog na nakaulay kani si Taguba sa Davao City alagad pigdigaran na iguan ng pigresibing kwarta. Kinuntraban siya ni Taguba asin sinabing inuan niya ang kwarta. Sigun kay Taguba ang kwarta napapadalagan sa Davao Group sa pagiban ka nagkaparang individual arog kan sarong Tita Nani. Matapos pangaralan sa pagdangog kang Kongreso si Duterte sing Carpio na mister ni Vice President Sara Duterte, sinabi ni Taguba nakamati din ng grabing pangaharas asin pagbabanta sa silang buhay. Si Taguba asing kapwa akusado na si Irene May Tatad asin Dong Yi Sien alias Kenneth Dong, pinatawa na makulong nin habang buhay may koneksyon sa Cebu shipment
nasa indang piga-apilar ang desisyon. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Oras ng mga tugang, alas 5:31 po ni pag-aaga. Babalik kita sa mga balita at yan sa Kakampi Network News, mga balita sa Dupunan Tubayanan. Sa 99.9 WEB-FM Kamsur sa Rinconada. Uy, at yan may brownout dyan sa Rinconada. Kabalang Iriga. 6 to alas 6 ng pag-aaga mawara. And sa Domingo man, pun alas 6 ng pag-aaga, sudong alas 6 ng pagkabanggi sa nagkapirang coverage area kan Kasuray Kutu sa Domingo. Brownout na ni kan NGCP, bakod kang electric cooperative. Pero dyan sa Iriga o sa Rinconada ngunyan, at yan alas 6. Kaya baka na niya ito makaibanan ang mga bareta halis sa EBFM na mawaraan sa indang supply kang kuryente dyan sa Nabua, Camarines Sur. Mga marinagaman sa mga parantabay niya mo sa BBS-FM, sa mga Tagadaga, nakaantabay sa 91.9. And dyan sa partido sa 99.3. And syempre sa mga nakaantabay sa mo dyan sa Rinconada sa Paikan 99.9. Good morning man sa mga amay na nag-aantabay sa Paikan sa muyang FB Live. Babalik kami at yan, pare-padagos natin mga bareta, digdisa. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Network News. Bandido sindang nakatutok sa indang trabaho. Nagbariwas na niglampas sa 465 billion pesos na kantidad di social pension ang Department of Social Welfare and Development sa mga senior citizens ali sa mga programa kan social pension for indigenous senior citizens sa Bicol Regions. Sigun sa tagapagtaram kan DSWD sa Bicol na si Cristina Liena, makakaresibi ang lampas sa 155,292 senior citizens sa punpakan nagtalikod na Enero sa Septyembre ng taon tingin mga pensyon sa iraram ka nasambit ng programa. Para man sa fourth quarter, panagos ang pagpapakaray kang ahensya kan payouts sa marabebang mga local government units sa entero Pilipinas para man sa aregnadong pagmariwas kani sa mga benepisyaryo. Pasado ba sa datos kan DSWD po ng Nobyembre 27, nakabariwas na ning lampas sa 115.5 million pesos ang ahensya sa 38,503 na mga benepisyaryo dumansa na sa probinsya kan Albay, mentras tantong 41.5 million pesos sa naibariwas man sa mga natang residentes kan Camarines Norte na abuton sa 13,852. Panagos man ang DSWD sa mga regional offices kani sa pagkukulisin mga house visits para masigurong tama ang mga impormasyon na pigiheras kan mga benepisyaryo. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Alas 5:44 ang oras kunyan. Mientras tanto, para masiguro ang seguridad ng publiko asin taga-suporta ni Vice President Sara Duterte, nag-destino ng 200 na pulis sa palibot kang EDSA Shrine. Sigun ki Eastern Police District Director Police Colonel Villamor Tulyao, naghali subot ang mga contingent sa pinagsarong puwersa kan EPD asin Quezon City Police District. Basado sa pinakaoring monitoring kan Eastern Police District, day maabas sa sangados na individual ang presente nagkakampo sa likod kang EDSA Shrine asin dahil na ini nadagdagan unpa ka nagtalikod na Martes. Ito tamang pigbulgar ni PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Jean Fardo na may rekaperang pagriba sa grupo ang nag-akong hakot asin nabayadan matapos magreklamo ang nagkapera sa mga ini ulit sa kulang sa napag-urulayan ang sa indang naresibi. Nagsurul mo ka na naman. Sa iba pang mga bareta niya itong mga tugang, dahil magkakagawa ng adjustment sa holiday para sa agan Nobyembre 30, Bonifacio Day. Dawa pa nagpatakinis sa aldaw na Sabado, sabi kan Office of the Executive Assistant. Inang kasibagan kan Office of the Executive Assistant patapos haputon kung idiniklara ang Biyernes o ngunyan aldaw Nobyembre 29 na holiday alagad no movement of the holiday. Nagpanawas man ang Department of Labor and Employment ng patakaran kanagtalikod na Oktubre
dapit sa payrolls para sa mga empleyado matrabaho o na malaog sa Nobyembre 30. Mayong trabaho, makakaresibi ang mga empleyado ni kansilang full daily wage sa kondisyon na maglaog sindas o nakalib with the pay sa aldaw bago ini. Trabaho sa regular na holiday, makakaresibi ang mga empleyado. Matrabaho sa aldaw na ini ning doble sa inang regular na daily wage para sa inot na 8 oras. Sinabit pa kan Doli na dapat sa naman sila makaresibin kadagdagan na 30% kasi ng hourly rate para sa overtime work. Trabaho man sa regular na holiday na nagpatak sa rest day, ang mga empleyadong matrabaho sa Bonifacio Day, nakasabay kasi ng day off o rest day, makaresibin 200% kang silang regular daily wage as in dagdag na 30%. Mientras tanto para man sa overtime work, makaresibin sila ni kadagdagan na 30% kan sa indang hourly rate. Garonggayo pinapatamaan ni Chief Presidential Legal Counsel as in dating Senador Juan Ponce Enrile si Vice President Sara Duterte sa sayang Facebook post. Sa sayang post, sinabi ni Enrile, dapat mantinidong cool as in day magpara balingaw sa tao kan panagos na tensyon sa politika. Matandaan, nagimainit ang politika sa nasyon matapos magpauran ng mga malalanit na taramon si Vice President Sara Duterte kay Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. agum kaning si First Lady Lisa Araneta Marcos patinaman kay Speaker Martin Romualdez. Nagtaong kasiguruhan si Senate Committee on Finance Chairperson Senadora Grace Poe na matatawan bastanting panahon ang mga legislador para basahon asin repasoon ang maging pinal na bersyon kan 2025 General Appropriations Bill. Ini ang daging kasimbagan ni Poe sa mosyon ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa pagbubukas kan bicameral meeting para sa budget bill. Sigun kay de la Rosa, bago dapat tinda pirmahan ang BICAM version, dapat mapag-adalan ining maray kang kada miyembro. Sinabi ni Poe na may siri na commitment o may siri man na commitment sa saya si Senate President Chis Escudero sa pagbubukas kan BICAM meeting para sa 2025 budget bill. Nagpaganumdum si Senadora Poe sa mga BICAM members na duman ang dahininda na pagkasunduan, dapat ginumdumon nila ang silang common purpose para pagserbihan ang mga namanuan. Kay puan nindang siguruhon na ang ipapasa nilang budget maging bastante para masimbagan ang mga tunay na pangaipo kan na Pilipinas. Nagapunang paman si Poe sa mga kapwa niya senador na oras masyado mainit ang diskusyon sa BICAM, mag-break muna sinda sa pag-urulayan na maray ang sa indang pagkakaiba ng pagtubod asin opinyon. Alas 5:49 ang oras sa atong unyan. Mientras tanto, ibawali na kan Department of Agriculture ang mga lugar na mayong aktibong kaso kang African Swine Fever sa rollout kan ASF vaccine. Kabalig niya mga urig sa mga barangay na mayong aktibong kaso kang ASF sa nakalis na 40 dias as mga lugar na dating binansagan na red as in pink zone alagan presenting mayong kaso kan virus. Sigun ki Department of Agriculture Assistant Secretary Ardel de Mesa, yan para maparikas ang rollout kang bakuna kontra ASF sa entero nasyon asin para maging mamaskog asin salbado ang sa sinabit ng virus ang mga urig. Pinapa-aprita na naman ang mga requirement para sa mga hog raisers na gustong ipabakuna ang sa mga tama na hayop. Matandaan, dati prioridad sa pagbakuna ang mga lugar laigwang aktibo kang African Swine Fever. Erot naman sinabi kan DA na libre ang sinambit ng bakuna para sa mga hog raisers. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Alas 5:50 at yan, babalikan ta si report kaniba niya mga pagriba si mga naka-line up na report kung igwapa. Hindi kaya makaisip pag-report, ma-report kung day-day. Grabe ang demokrasya dito sa Kakampi Network News. Ano, rata-rato rin data nyo rin dyan bako ng demokrasya abuto nila.
Ay nako. Siniguro ni Senate Committee on Finance Chairperson Grace Poe na tatawan ng pagkakataon na mga ayun na ni nabasa na ng balitang ini paulit-ulit. Tatampanan kan Department of Agriculture kadiwa rice for all ang gabos ng mga major public markets para makabakal ng mas baratong bagas kaysa sa sobrang mahal na ipinapabakal na bagas sa mga merkado. Ang lakdang gilibo ni Agriculture Secretary Francisco Chuy Laurel bilang kasimbagan sa mantininong halangkaw na retail price kang bagas sa ibungkan na pinababawang taripa kang imported rice. Nakipag-ulay naman ng DA sa mga rice importer para makapag-supply ng bagas sa kadiwa sa presyong 42 pesos kada kilo. Mas mababa rin sa commercial rice sa mga merkado na 48 pesos kada kilo sa 55 pesos ang kada kilo. Sigun saya, ang estratehiyang ini pigadauman mga katabang sa mga namanawaan. Ang mas maiwas na Rice for All rollout, gigibon kan DA, sabay pagtabangan, asibay ipagkoordinar sa Department of the Interior and Local Government, Department of Trade and Industry, Department of Labor and Employment, Department of Social Welfare and Development, asin mga unit kang Office of the President. Nagpromesa man si Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales Jr. na maiserbi ang hustisya sa mga biktima ng sirling pagadan sa sayang probinsya naman sa Pampanga. Sa pagdangog ng House Committee on Public Order and Safety, big diskutir ang silangat na House Resolution number 2086 dapit sa mga nangyaring garadanan sa ikatulong distrito kang Pampanga. Sigun sa mga report, dahil nagtrayumpo ang Regional Police Office, resolbira na mga kaso kang paggadan sa nakilis na 2 taon ulampas pa. Sa sayang payag, sinabi ni Gonzales ang sayang pangapunan sa mga otoridad na ganing parikason ang aksyon asin makatabang sa mga pamilya naghahanap ng justisya. Sigun saya, dahil sinabauntog sa good day napapanimbag ang mga sospek o mga nasa likod kanasambit na mga panggagadan duman sa Pampanga. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Sa iba pa mga bareta niya tungkol sa Radyo Nacional, dinakop ka mga tawan kan Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. Ang sarong Filipino na wanted asin utak kan bilyon-bilyon pesos na investment scam. Sigun ki PNP CID Director Nicolas Torre III, si Hector Pantuliana. Ipig report gikan Indonesia na may multiple warrants sa kasong istapa asin syndicated estafa. Tulos na dinakop si Pantuliana kan magtugpay ni sa Ninoy Aquino International Airport mga bandang alas 5:40 ning pag-aga asin nag-agi sa standard immigration procedures. Sa presente nakakulong sa Anti-Organized Crime Unit facility si Pantuliana. Ibinahagi dito rin na si Pantuliana ipigton over kang Indonesian authorities asin balikas na ginibo ang deportation sa Soekarno-Hatta International Airport. Si Pantuliana, arestado kan Nobyembre 9 kang joint operation kang Philippine-Indonesian asin Interpol authorities sa Gusti Ngurah Rai International Airport sa Bali, kang pulbaran na magdunad pasiring Hong Kong dawan na nga ni Igwang Red Notice. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Duwang lalaki arestado, huli na naman sa Tupada, dumanyan sa Ragay, Camarines Sur. Detalles kang report, halik kay Mike Rabito. Mike. Yan sa paglapas kay na PD 449 o ang Cockfighting Law of the Philippines ang duwang mga persona dumada sa banwaan ka na Ragay, Camarines Sur matapos na sinda ang madakop kan mga autoridad mantang nag-embelto sa illegal na pagbulang o tupada. Sa report gikan sa PNP Ragay pasado alas 5 nin hapon kasudma dumaan sa Zona 7, Barangay Ipsimion, Ragay, Camarines Sur kan magkondusir kan sa indang anti-illegal gambling operation ang mga tauhan kang Ragay Municipal Police Station na nagresulta sa pagkakadakop kan mga persona kan Sarong Antonio, 74 anyos, mayagong Paraoma, residente kan Barangay Ipsimion duman sa Banwaan kan Ragay, asin Sarong Benito, 51 anyos,
Soltero Paroma, residente kan Barangay Kaditaan na unambita na nga banwaan nabawi kan mga autoridad sa posisyon kan doang persona, iyo ang doang pidaso kan buhay na pambulang na manok, doang pidaso kan gada na pambulang na manok, asinan kwarta na nagkakantidad 330 pesos. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, Kakampi mo. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Kuwatro minutos sa pes mga alas 6 ng pag-aga. Sa mga ultimo natong balita ko dyan, balita pa mag sa lado nasyonal. Na-report ang minor phreatic eruption sa Bulkan Taal kasubang pag-aga sabi kang Pibox. Sabi kang Pibox nangyari ini mga alas 5:46 ng pag-aga. Sa bulletin kasugma sinabi kan Pibox na nairehistro ang sarong volcanic earthquake sa Bulkan Taal kan Biyerkules. Nagbuga ang bulkan ning 6,307 tons ning sulfur dioxide. Alagad naobserbaran ang maluyang pagbuga ning aso na inabot na sa 500 metro ang taas pasiling sa southwest direction. Panago sa pagdari kang alert level 1 sa Taal Volcano, mosabihon, ang bulkan nasa abnormal na kondisyon. Ipinagabawal man kang Pibox ang pagdulok o pagrani sa Taal Volcano Island, Permanent Danger Zone o PDZ, patuloy na sa bisinidad kan main crater asin kan Daang Castilla Fissure. Preparado na ang gibon na National Day of Protest kan Transport Group na Manibela. Parte ini kan pagkontrainda sa consolidation na parte kang PUB Modernization Program kan gobyerno. Sigun ka Manibela Chair, Mar Balbuena, makunusin sila ng programa sa East Avenue sa Quezon City. Bukas man kaya ang panibagong deadline kang consolidation para sa mga PUB na sigunban sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board LTFRB. Bago kayan, 45 diyas sa pungang Oktubre 15, binukasan ang aplikasyon para sa mga babali na mga unconsolidated na jeepney drivers sa mga kooperatiba kasunod kang kahagadan ka Senado. In kaso day makabali, i-consider na mga ini na kulurom asin dadarakopon oras na magbiyahe. Pero ang base naman pinalaba ang palugit kang gobyerno sa mga operator kang jeep. Apun pa kan nagtalikod na katapusan kan 2023. Mientras tanto sinabi pa ni Balbuena, kabali nindang mahiro sa malansan ng protesta ang transport group na Piston. Naging areglado man ang inot na banggi ni Pastor Apollo Kibuloy sa Pasig City Jail. Sigun ki Bureau of Jail Management and Penology spokesperson John Rick sa Bustenera. Mayong anuman na negatibo o maindatang pangyari sa sayang pagtinirduman bilang standard health protocol, mantenido si Kibuloy sa 14 diyas na quarantine o sa quarantine cell. Matapos ang pagtinir sa quarantine na cell, ibabalyo na siya sa regular na prisuan. Kaibanan ang 30 inmates. Pinapasiguro man ni Bustenera na mayong VIP treatment sa mga selda gani. Matanan ibinalyo si Kibuloy sa Pasig City Jail gikan sa PNP Custodial Center. Ang Kingdom of Jesus Christ founder na ampang sa mga kasong qualified human trafficking asin sexual abuse na isinangat sa mga korte sa Pasig Asinduman sa Quezon City. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Sa mga ultimong bareta niya, kung yung mga tugang, mga bareta pa mangyari sa Rado Nacional, na-discovery man aksidente ang sarong vintage bomb sa ginibong road widening project harin sa Nino Aquino International Airport na kasugmang pag-aga. Uli ka ni temporaryong pinundo ang proyekto mentras sinahalat ang pagkanabutan ng mga tuwan kan Explosive Ordnance Disposal Unit kang Philippine National Police para sa tamang disposisyon. Nakalot kan mga trabador ang nasambit ng bomba na pinagtutubunan gibo sa Amerika asing ginamit sa World War II. Sigun sa mga otoridad, may posibilidad pang magbuwag ang bomba dawa luma na ini. Kan 2016, sarong kaparehas na bomba nakalutman
sa sinambit ng lugar. Sumerikat na sa 83 na Chinese militia asin mga fishing vessels ang namomonitor sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea. Sagud ka Biyerkules, sabi ni US Maritime Security Expert Ray Powell sa sayang post sa X, dating Twitter. Sa naduman ni Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, tagapagtaram ka na Philippine Navy sa WPS, nasa 75 Chinese ships na monitor sa Pag-asa Island, naranis sa Subi Reef na kinontrol na militarisasyon kan Beijing. Sabi ni Trinidad, ang presensya ng mga Chinese ship as militia apura pa sa Pag-asa Island, igwaman sa Scuba sinman sa Ayungin Shoal. Ang Pag-asa Island sa mga inuokupar na isla kang Pilipinas sa WPS na nasa 285 nautical miles kang Palawan. Kan Martes, sabi ni Trinidad, nasa 54 Chinese shipman as militias ang na-monitor ninda sa West Philippine Sea. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras ko niya mga tugang. 1 minuto magalampas ang oras na alas 6 ng pag-aaga. Ang mga bareta at yan, mabalik kay banya itong mga kakamping radyo dito po sa Kakamping Network News. Biyernes ko niyan, dahil maglaom ng long weekend at si para sa Bonifacio Day, para sa nasaagan Sabado. Dahil ngunyang konsiderar bilang halid ng ngunyang pong Biyernes, mayong adjustment, sabi nga ni kaya. Mga baretang paragos sa antabayan sa mga kakamping radyo. Babalik kami at yan sa iba pa mga bareta. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Network News. Pag-aaga, aramon na mga baretang halis sa mga kakamping radyo. Dahil na mga kaibara siguro ang ringgunada. Mayo ng adviso ang ringgunada kung marong pasinda. Burnout nga dyan sa ringgunada ngunyan pag-aaga. So siguro alas 6 ning pagbanggi. Kaya dumala kita sa partido. Inutuyato mga bareta maghalin naman sa Kiyam Kakampi Partido 99.3. Kaya barat naman sa mga bareta si Rene Orillosa. Partido, go ahead. KM Partido. Kakampi mo. Network News. Pamhabalo sa Camping Juno yung mga barata kadigdi sa Kiyam Kakampi Partido. Ipagpapadago si dating Konsal Eduardo Estoydita, anarin niya ng pinagmamawot na magkaigwanin na merkado publiko, ang Banuanin Lagunoy Camarines Sur na day masasakripisyo ang mga proyekto sa barangay. Iyon naging kapayagan ni dating Konsal Estoydita na kandidato ngunyan bilang konsyal kan sinambit ng Banuan sa lindong kantimuan na Kamsur. Susog pa kidita na naggatapos ng tulong termino bilang konsyal kan na sinambit ng Banuan. Sa panahon na siya aktibo pa bilang miyembro kan Sangguniang Bayan, asin pamayukan na Committee on Finance and Appropriations sa lokal na konseho. Kaibanan na ni Bapan mga pagiribang konsal sa iyang pinaggatulod, ang pagpapakonstruer kan merkado publiko sa paginin paggatagaman ng 5 milyon de pesos sa taon-taon. Alagad ang sindang kaisipan sa mayoriyang grupo kaidto, sa Sangguniang Bayan anday pinaguyunan kadakatukaw kaidto na alkalde, na si dating Alkalde Delfin Pilapil Sr. o mas lalong bistado sa M1 na insistido na iutang na sa pagpakonstruer kan merkado publiko na sigun kidihita. Dayman kinakaipuhan mantang dakula ang fundo kan lokal na gobyerno kan Lagunoy Camarines Sur. Asin na posibleng makompromiso ang programa sa mga barangay mantang ang kwarta kan Banuan ang madalaga na sana sa pambayad sa pagkakautang sa bangko kan lokal na gobyerno. Si Eduardo Estoydita nagatukaw bilang konsal kan Banuanin Lagunoy Camarines Sur poon taon 2004 sa 2013. Pero antes kayan, siya man nagtukaw bilang pamayukan Liga ng mga Barangay sa sinambit ng Banuan. KM Partido. Kakampi mo. Network News. Sa iba pa na barata sa rupang tulak ni na illegal na droga arestado sa Banuanin na San Jose Camarines Sur. Ni Loriana sa detalyes kan barata. Saroon naman natulad ng illegal na droga ang makampong nga arestar at laman kan mga otoridad sa Banuanin sa Jose Camarines Sur kasugma Nobyembre 28, 2024 sa sunod pas kan barangay Sabang sa Banuanin sa Jose Camarines Sur.
antay na pinagpangaralan na suspitado ang pinagramanan kan mga personae kan San Jose Municipal Police Station keriba ang mga operatiba kan Police Intelligence o Provincial Intelligence Unit Camarines Sur Police Provincial Office siring man ang PDEA Region 5 matapos na mabakalan na pinagtutubudan illegal na droga na shabu ang sinambit ng suspitsado kung saan kan magkararibayan kan item ang suspitsado ang dagos ng pinagramalan kan mga otoridad matapos man bakalan kan nagpamalo-malong buyer na pulis sa ginibong bypass operation na kumpiskal sa sinambit ng suspitsado ang maabot man sa 1.8 gramo kan pigtutubudan na shabu na may katumbas na kantidad na 12,240,000 de pesos. Ang suspitsado sa ngunyan asin man ang ebidensya ang pinagdara sa sinambitang kapitura asin man pinag-aandam na ang pagsampa nin kaso digdi partikularmente ang paglapas kan Akta Republika 91-65 na bistado man sa apod na Dangerous Drugs Act of 2002. Mientras tanto, paragos man ang pangapudan kan mga otoridad sa Banuanin San Jose sa mga namamanuan na paragos na makipagtabangan asin man magpaabot ng mga sumbong asin informasyon urog na kung may mga tawong bago asin man makadudang mga hiro-hiro sa saindang kapalibutan. Dagdag na marita sa lado lokal para sa Kakampi Network News. Ako man si Loriana Maraynaga. KM Partido, kakampi mo, Network News. Pulis sa Regional Office 5 padagos ang ginigibong pagtabang sa mga kapupulisan na naapektaran kan na Super Typhoon Pipito. That's Prado sa detalyas kan Barata. Padagos ngunyan, Padagos ang paghingawa na makahatod din mga masasarigan na impormasyon. Mga baretang basado sa tunay na mga pangyayari asing katotohanan. Teka muna, isa nagkalong na budyo yan. Hingkaw-mahan asing kaalingan. Linhuli takamo ang pirming number 1 kaibigan. Tabang pinansyal ang PRO 5 sa 24 minutos kan kapulisan sa regional headquarters sa unit na sobrang natarangkan na nakaaging kalamidad. Apir ka ini nagtatagamanin suporta para sa mga finance Police Non-Commissioned Officer o PNCO, alis sa Lambang Provincial asin na City Police Office. Unlock na nga ini, parte ka na advokasya kan Philippine National Police na sigurohon ang kapakanan kan mga personalized kan unit, lalo na sa panahon ni na kalamidad. Para sa Kakampi Network News, Dad sa Prado, kakampi mo. KM Partido, kakampi mo, Network News. Sa ultimong barata, nagpapadagos-dagos sa sinding gutawot ang esperso kan lokal na gobyerno. Kana banuan kan guard sa Turenan sa Payanginot Alcalde sa Dida Simando San Luis. Asin na Vice-Alcalde Siloy Aragdon, katuwang ang gobyerno probinsyal sa pahinginot ni Gobernador Luigi Villafuerte asin bagong amigo kan partido Marco Imperial Gumabaw sa paghatod ni na asistensyan mga katabang sa kabuhayan asin pang oral daw na pangaipuan kan mga residentes ka na sinambit ng Banuaan nasa 90 yun o nasa 291 na LSS sa Homelat beneficiaries na natawanan solar lamp at hintig sararong container nin tubig. Nagtauman in suportang pangkabuhayan sa 28 mga parasira na nakaresibin in neto kaya man lambat nga ning maalalayan ang saindan na pangsustento sa saindan pamilya. Sering man na pinagapaabot kan lokal na ekutibo sa Gabos na ang pagdistribuer ka na trapal nagikan sa IOM Philippines mabase sa lista asin inuton ang mga totally asin na partially damaged sa house o kaya partially damaged na mga karungan na epekto ka na bagyong Pipito. Sinabi pa man kan lokal na ekutibo na antabayan na sa non-official na pag-anunsyar na kung rin mapon ang pag-distribuer ka na sinambit ng mga pangangaipuhan kan mga nagkarapiktaran kan bagyo naman sa Banuan kan guard sa Turena Camarines Sur. Nagpaabot man in labilabing pasalamat si Alcalde Lida Simando San Luis sa mga personahe kan General Services Office sa Panginot ni Maria Isabel Bornales Amaro sa pag-asister sa pag-distribuer kana sinambit ng mga tabang KM Partido, kakampi mo, Network News. Kakamping June inang katripunan kan mga barata gikadigdi sa KM Kakampi Partido ang sendong para barata Rene Aurelio sa Babalos sa Maraynaga. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras ko niya matugan, 19 minutos magalampas ang oras na alas 6 ni na pag-aaga.
Ilog Tagalari ang DWEB-FM sa sila mga bareta. Kaya ba naman si Ben Decena, antes niya itong ipasa sa BBS-FM sa sila ng mga bareta. Dumang kita sa Rinconada EB-FM, Ben Decena, go ahead. DWEB-FM. Rinconada, kakampi mo. Network News. Abalos Juna, sa detalyos kan mga barata, alidig sa DWB Kamsuran, radyong kaibigan mo na kakampi mo pa, pinag-aantabayanan ngunyan ang premiadong grupo kan Baut Children Youth Choir para sa nagdadangadang na espesyal na pagpartisipar sa Light of the North Choral Festival and Competition. Ini ang pinakaenot na choral competition. Nagigibon sa lugar na gawang 15 grupo nin mga parakanta na mapahiling kan tibay asin talento sa maabot na November 30 o sa aga asin inigigibon duman sa CICM SCCA Theater Stage sa siyudad din Baguio. Magigiramduman ang Baut Children Youth Choir na bisto bakusan ng sa Camarines Sur kundi pati sa enterong Pilipinas ninuli sa onra na sendang narasibi arog ng pagkakaganakan mga ini sa 29th Certamen International Juvenil de Habaneras y Polifonia 2024 na ginibukan Abril 19 hasta 21 duman sa Torrevieja sa Nasyon kan Espanya. DWEB-FM. Rinconada, kakampi mo. Network News. Sa iba pang detalyos kan mga bareta sa lado lokal, yaon sa linya si Erwin Del Castillo. Roadshow kan Commission on Election sa makabagong halalan para sa makabagong Pilipino. Nakatalaan ng ilunsar sa unang simana kan bulan ning Disyembre. Roadshow kan Comelec Nabwa para sa bagong programa kan Commission on Election kasadong-kasado na. Sa Disyembre 4, alas 8 hasta sa alas 12 nin pagkaudto, Tanday Elementary School. Asin sa sunod na aldaw, December 5, parehong oras, gigibuhon sa Nabwa Municipal Covered Court, Barangay San Miguel, Nabwa, Camarines Sur. Ang roadshow, panginginutan kan mga membros kan Commission on Election, kaibaran ang supervision kan Comelec Officer kan Banwa Nabwa, Atty. Jolibet Salvadora. Asin iba pang barangay, padago sa nakapag-ulay sa pamayo kan Commission on Election para may schedule man kung arin pwedeng mabisita kan mga taga-Comelec. Para sa Kampi Mo Network News, Erwin Del Castillo, kakampi mo. DWEB-FM. Rinconada, kakampi mo. Network News. Mientras tanto, digdi sa Banwa Ananaba, formalang ipinag-anunsyar kan lokal gobyerno kan Banwa Ananaba sa liderato ni Mayor Simbulan ang Parole Making Contest 2024. Sigun kay Mayor Simbulan bilang parte kan celebration kan Paskong Pinoy sa Nabwa, pinag-iimbitaran ang nagawa sa magbalik sa Parole Making Contest, nagbiklad man sindan guidelines and mechanics na kung saan ang kategorya bukas para sa gabos sa mga eskwelahan, mga ahensyas, organisasyones, asin negosyo. Ang disenyo, sigun sa guidelines asin mechanics, maggamit nin modernized, millennial o digitalized na disenyo. Ang mga parol kay puan gibugikan sa anuman na locally available mga materials. Ang sukol kang parol. Kay puhan may minimum na sukol at 30 inches na diameter, alagad. Mayong maximum sa limitasyon. Ang tema kan Parole Making Contest 2024, katakot kan Paskong Pinoy sa Banwa Ananaba. Iyo ang tema kan parol para sa mga yung Paskong Pinoy sa Nabwa. Asin ini siguro doon ang parol pwedeng isabit o ibugtak sa poste. Ang pag-abot man sa mga pailaw, kinutugutan ang paggamit ng ilaw asin ibang dekorasyon na pwedeng i-plug sa power source alagad ibitarandaan. Ang paggamit ng mga substandard na materials para maibitaran ang electrical overload o ang anuman aksidente. Pinag-iingganyara kan lokal gobyerno kan Banwa Ananaba ang gabos ipahiling ang sanang talento asin pagiging creative. DWEB-FM. Rinconada, kakampi mo. Network News. Ang tabidyo ng mga barata halid sa DWEB Kamsur, ini ang salit sana si Ben Decena. Good morning. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Thank you, Bailey. Mga bareta dyan sa EB-FM sa Rinconada, 6:23 ang oras niya tungunan. Uyan ang mga bareta ang tinipon kan 91.9 BBS-FM sa Naga City. Kay banta sa mga bareta naman si Junel Cuba. Junel, go ahead. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Salamat tabi kakamping June. Uyan man ang mga bareta gikan digdi sa 91.9 BBS-FM Naga. Aabuton sa 7 bilyones pesos ang magiging budget kan na probinsya ng Camarines Sur sa masunod na taon na 2025. Ini ang pinagpahig ni Bukal Warren Senyara sa BBS News bilang chairman kan Committee on Finance and Appropriation sa laog kan Sangguniang Panlalawigan kan Camarines Sur sa maabot na Pizza 4 sa sesyon regular. Ipapasar na sa Sangguniang na Panlalawigan ang budget para sa 2025. Kabali sa budget ang dagdag na 600
600 million pesos na national tax allocation. Kaya sa masunod na taon, ang NTA kan Kamara de Sur aabuto na sa 4.3 billion pesos. Nag-increase man din na 655 million pesos kaya aabuto na sa 7 million pesos ang budget sa 2025 sa laog kan probinsya nin Kamara de Sur. Uya si Bukal Warren Senior kan Kamara de Sur. Sa December 4 sa Wednesday, ipapasama na ang 2025 budget. Nagkadagdagan, komparasyon sa ngunyan, may kadagdagan, mga 665 million ang kadagdagan next year. Siyempre, ang kadaklan ni Dio, si ETA, National Tax Allocation, mga 600 million labi ang dagdag. Kaya ang magiging NTA kam province of Camarines Sur next year, mga 4.3 billion ang kadagda ang magiging NTA na. Saka ang magiging asawa sa magiging budget for next year, nag-increase man mga 655 million. So, inaabot ng kulang-kulang 7 billion ang budget. Wow. So, kung 4.3 billion, inaabot ang NTA 62%. So, ang local income is mga 38%. Yeah. Medyo, igomagay kami, pero yan, duman sa mga non-tax revenue, na yan ang innovation na pag-introduce kang Villafuerte. Na RK yan bako sa mga, although pepuhan, na taxes na iniyo, kundi medyo magabat sa tao ini pagparimponer yung mga tax. So, palitaman yan, lalo nagtawa niya kaming amnesty, ang pagpo-project na ma-realize next year. Artiyan kan mga pahayag ni Bukal Warren Senior. Mientras tanto, ulit kan tax amnesty na inaprobaran kan gobyerno provincial kan Kamara de Sur maabot sa 499.91 million pesos ang magiging generate na income kanda probinsya ng Kamara de Sur. Basado kaya sa historical data kanda probinsya ng Kamara de Sur, mas lalong nalangkaw ang koleksyon huli taan mga parabayad nin buwis. Ini nagbabayad na huli ta hinali na si mga porsyento alang kauman na ang koleksyon kan non-tax revenue kan probinsya nin Kamara de Sur. Uya pa si Bukal Warren Senior. Although they nga reflect sa budget based on historical data, mga 491 million ang ma-generate dahil nag-tax amnesty. Dahil based sa historical data, pag may mga amnesty, lalong nalangkaw ang koleksyon dahil nabarayad na. Kasi siyempre pinapara na sila mga penalty, mga interest. I-avail ito. Na Korean solos na nabarayad. Kaya nalangkaw. Kaya lang 491 million, babarangon man itong barangay, munisipyo, saka probinsya. Pwede matala sa probinsya, saka 200-250 million. Wow. Naku lang bagay na. Pero ang mga non-tax revenue around yan, medyo halangkaw. Yung dahil sa mga Partiyan kan mga pahayag di Bukal Warren Senior. Mientras tanto, pigkumpirmar man ni Bukal Warren Senior na sa masunod na simana anda dialysis center na pigapatindog kan gobyerno probinsyal kan Kamara de Sur sa pagiman ni Gobernador Luigi Villafuerte asin man ni Congressman Elry Villafuerte dyan sa banwaan kan si Pokot Kamara de Sur ang nakatalaan na mag-operar sa masunod na simana. Oras na mag-operar ni magkakaigwanin dugang na naman na income sa partibismo kan probinsya sa pag-operar kani sa masunod na simana. Igwa na tulos nin 70 na mga pasyente ang mabibinipisyaran kani ngunyan palang nakalista na ang mga pangaran kani. Anda ibadigdi tulong bisis ipapasairarom sa dialysis sa sarong simana. Igwanin 7 anyos pasana ang ipapasairarom sa dialysis na nakalista na. Uya si Bukal Warren Senior. Pag nag-operate na ini yung mga dialagi, this week there ma-operate na itong dialysis center kasi Pokot District. So yan, tatang libre, nakahirap man ang sa mga pasyente niya. Pero kahit what, i-register ini sa PhilHealth. So kung mai-accredit sa PhilHealth, so dagdag na naman na income, may dagdag na income ang probinsya. Ang may lista na ka mga pasyente sa first district, mga 70 ang initial na patient. Kuwang 3 times a week
Duwang beses mapa ko yan. Kita ko lang tabang ini mga, kasi nga di ako, pag nagkataon nga ni kami, nangyayari pati baga, kadakol kayo may mga nahirakan ako minsan, may narami, nagad tabang. Ang saro dyan, kung nagadara mo sa naga, ipamasahid niya, kung 3 times a week. Ang edad pati ko minsan ay nakakaulay ko, 7 years old. Makira ako. May 7 years old, igong may edad na, igong mga aki. Yung nalakdang ang provincial government na mag-lag na kaya, mga ari kaya. 70 yan na initial na sa dialysis na kaya nandun si Poco. Artiyan kan mga pahayag ni Bukal Warren Sr. sa entrevista kan BBS FM. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuyang mga barata pagitangunyan sa lado lokal, mga estudyante na nasa presuan uli sa illegal na droga padagos na nagdadakol sa laog kan siyudad Canaga. Buyet Paderes sa detalye. Padagos na nadagdagan ang bilang kan mga estudyante sa nadadako pulis sa illegal drugs user, poser as in ang pinakauri sa drug den, maintainer pa. Base sa inisa na-record kan Naga City Police Office na palagos ang pagpasunod kan mga lakdang laban sa illegal drugs, marijuana man o shabu. Sigun kay Police Sergeant Robert Aguilion, Assistant Public Information Officer kan NCPO, nagabos ng mga nadadako pinda sa illegal drugs operation, ang nakasuhan at nasa laukan karsel ang mga ini, maging ano man status nila sa buhay, kabali ng mga estudyante. Sinabi pa kayo ni na nakakamundo uli sa tao kan mga programa nilang pilibo sa komunidad, maging sa mga eskwelahan, dahil nalilikayan na mabiktima kan droga ang mga jóvenes. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS, Basta Bareta, sigurado. Iba pang detalles kan mga barata, DepEd Naga piglinaw na dai ipigbabawal ang pagkakaigwan ng Christmas party sa mga eskwelahan. Darrell Banyas sa detalye. Piglinaw mo niyan kan Department of Education Naga City Division na pwede pa man giraray magkaigwang Christmas party as hindi man ipinapangala din sa mga eskwelahan sa syudad ni Naga. Sa entrevista kay Fernando Macaraig, ang Assistant Schools Division Superintendent kan DepEd Naga City Division, pinawan doon ka ini na base sa mandato kan ahensya, tigpapagirumdum sana ang mga eskwelahan na likayan ang magarbong selebrasyon ng Christmas party bilang pakikisumaro sa mga labi-labing na apektaran kan sunod-sunod na bagyo. Mientras tanto, pigsabihan kan DepEd Naga ang mga magurang na i-report sa mga otoridad o na sa mga school head o sa opisina kan DepEd Naga mismo in kaso piritun sinda na magkontribusyon ng dakula o ang sa indang mga kaakian. Nainod kainin nga po si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa mga ahensya sa opisina di gobyerno sa simpleng selebrasyon sana unyan na kapaskuhan. Sa probinsya ng Camarines Sur na inot ang nagpahayag nila pagsunod sa pangapudan na ini ang Camarines Sur National High School na nagkumpirmar na dahil magkakaigwan ng Christmas party. Para sa Kakampi Network News, Darrell Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Iba pang detalles kan barata, Paskuhan sa campus sa Camarines Sur Police Provincial Office, preparado na. Boss O Kaisminda sa detalye. Preparado na ang Paskuhan sa campus sa PNP Provincial Command igdi sa probinsya ni Camarines Sur na kung saan pinagapasimple lang nasambita ng selebrasyon na kung saan ini mga gagamito na mga mahihiling sa saindang lugar. Kung kaya inisubot an tipid o kaya mayo ning gastos ning hulita an mga materialis na gigibuhon na magkakaigwan ni na parole making contest asin bilen nagkikan sa mga makukuha sa saindang munisipyo o sa indang lugar na kinamumugtakan na pinagakumpirmar man na igwanin na premyo ang manggagana sa kada mapartisipar na police station. Dagdag na bareta sa lado lokal para sa Kakampi Network News, Oscar Esmenda, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado.
Iyan tabi kakamping June ang mga barata gikan digdi sa Broadcast Center kan 91.9 BBS FM Naga para sa Kakampi Mo Network News. Junel Cuba, basta barata, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Salamat, Junel, mga pagkiliban dyan sa BBS FM Naga. Oras siya itong kanyang matugang. Alas 6:34 at yan mabalik kami para sa mga ultimong bareta. Ini ang Kakampi Network News. Kakampi Network News. Ngayon sa inyong pagkaga, balik kita sa mga bareta ko niyan, mga ultimong bareta sa lado lokal. May kabirugan 14.5 milyones pesos na ang naibariwas kan Department of Labor and Employment para sa pansweldo asin mga personal protective equipment kan mga benepisyaryo kan tulong panghanap buhay para sa ating disadvantaged workers o tupad program digdi sa probinsya kan Camarines Sur. Sigun ki Doli Regional Director Imelda Gatinao, nabili pasiran kan sinambitang pundo ang abuton sa 3,463 na mga trabador na apektado kanakalis na bagyo gikan sa malibabang banwaan sa magkasurway na payouts na ginibong niya na bulan. Ang mga benepisyaryo gikan partikularmente sa mga banwaan kan Lupi, Bilaor, Pasakaw, San Fernando, Bumbun, Karaman, Sangay, asin San Jose, Camarines Sur. Ipinahayag pa kan opisyal na sa bagiban kan Kapitolyo Provincial kan Camarines Sur, ang Department of Labor and Employment sa Bicol nagtagama ng budget ng 210 million pesos para sa Emergency Employment Program para makatao nin temporaryong hanap buhay sa mga nangangaipo na apektado huli kang pagtama kan bagyo. Dagdag pa ni Gatinao, ang kada tupad beneficiary dapat magpartisipar sa community rehabilitation efforts. Kabali diyan ang clearing operations, sanitizing public spaces, asin iba pang essential clean-up activities. Ang kada trabador maresibin ng 3,950 pesos sa laog ng 10 aldaw na pagseserbisyo. Pinapahanda ni Governor Reggie Villafuerte ang mga taga-probinsya ng Camarines Sur sa posibleng pagbagunas ni makusog na oran pungunyan na aldaw sa good Disyembre 1. Sa ipinluwas na memorandum kan hubin ng gobernador sa gabos na mga mayors, mga Local Disaster Risk Reduction Management Council sa sa mga barangay kapitan. Pinapahanda sa bigalaoman na makusog na pagbagunas ng uran sa probinsya kan Camarines Sur. Puun nila aldaw, Nobyembre 29, sundong pagkautukan Disyembre 1. Yan huli sa Intertropical Convergence Zone, asin shoreline, na sigun sa pag-asa. Ang kamugtakang kampanahon na ini, ikalauman madraning kadakol na pagbaha sa mga harababan lugar, asin sa mga haranis sa Salog, Siriman, ang pagtiris ng daga o landslide. Uli gani, pinapaandam sa posibleng preemptive evacuation kung kinukonsiderar na kaipuan, lalo na sa mga lugar na madaling bahaon, asin delikado sa pag-tiris ng daga o landslide. Liwat na testing ang pulir ni Congressman L.A. Villafuerte bilang majority leader kang Commission on Appointment kang kontron kani ang kumpirmasyon asin dagos na maibasura ang interim appointment kang sarong reserve kang ang sarong Army Reserve kang Armed Forces of the Philippines sa persona ni Colonel Suharto Magundadato. Kinontra ni Congressman L. Villafuerte sa kumpirmasyon ka magharangkon opisyal kan militar ang appointment ka na sinambit ng opisyal na tulos man na inapurbaran ni Congressman Jordan Jesus Romaldo na human ang pamayukan komite. Ang pagkontra sa appointment ni Bangudato huli sa pagsunod sa pagatindir sa proceedings dawa pinambes na ining inibitaran
kan komite. Matandaan inapurbaran kang commission appointments kan nagtalikod na Biyerkules ang appointment kang 22 na opisyal kang Armed Forces of the Philippines. Kabali dyan ang kumpirmasyon kan bagong sekretary kan Department of Trade and Industry. Pinasalamatan kang gobyerno probinsyal kan Camarines Sur ang lokal na gobyerno kan Davao City sa liwat na paggirumdum sa paging pagdonar ning 1 million pesos na ayuda para man sa mga apektado kan nakalis na bagyong Christine asin Pipito digdi sa probinsya kan Camarines Sur. Mismong personal na pigatao ang tseke kan mga opisyalis lokal kan Davao City sa mga opisyalis kan gobyerno probinsyal ana sinampit ng ayuda. Matandaan ang Davao City unpa kang bagyong Tisoy, nagtatabang na sa probinsya kan Camarines Sur kada tinatamaan nin kalamidad. Balita na sa luwas kang Pilipinas ngunyan. Duman sa North Korea mga tugang, pinalaba pa kan North Korea ang saydang planta nin mga armas na nagigibo ng missiles na ginagamit kang Russia laban sa Ukraine. Sigun sa US, nasabit ng pasilidad, nakagibo ng KN-23 missiles o Hwasong 11A as in KN-24 missiles na maduduparan sa iginawang pinakadakulang syudad duman sa North Korea ang Hamhung. Parating binibisita ni North Korean leader Kim Jong-un ang planta para sa iyang masiguro na nagibo ng kadakol na missiles. Enot naman sinabi kang Ukraine na kadaklan gamit kunyang kang Russia ng missiles na katama sa senda gikan sa North Korea. Matandaan, nagpadaraman ang North Korea ni mga soldados kani na babali sa Russia para labanan ang Ukraine. Mientras tanto, sa satuyang baretang sports, nadagdagan pa ang bulawan na medalya na nasungkit kan panlaban kan probinsya kan Camarines Sur sa Batang Pinoy 2024 duman sa Puerto Princesa, Palawan. Nakadagdag ang sarong bulawan na medalya kan masungkit ni Arvin Salvadora sa cycling. Si Arvin enot na bulsa ni bulawan na medalya sa XCT as in bronze sa XCE. Sa nagaparagos na Batang Pinoy 2024 duman sa Palawan. Mientras tanto, sa katakod na balita mga tugang, matapos 5 beses ang pagiging runner-up, dagos naman nasungkit kang Pasig City ang overall championship kan 16th Batang Pinoy National Championship duman sa Ramon V. Metra Junior Sports Complex. Nagkolektahan Pasig ng 83 gold, 49 silver, as in 88 bronze. Mientras tanto, para agawon ang corona sa 4-time championship na Baguio City, nagpwesto sa number 2 spot na nakakot man ng 63 gold, 53 silvers, as in 58 bronzes. Ang Pasig City, sa pagigan swimmer na si Arvin na naim taginutan di second, di pignumbarahan man na most bimidaled athlete na naglangoy ni anom na bulawan na medalya. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Mga tugang, iyan na po mga baretang sa dulang tabayaran sa Kakampi Network News. Ngunyan pong aldaw na Biyernes, petsa 28 o 29 na kambulan na Nobyembre taon 2024. Mga bareta na tabayaran, arog sa dati, sa 99.9 EBFM, dyan sa Rinconada, sa 99.3 sa KM Kakampi Partido, asinman sa 91.9 BBS FM sa Naga City. Sa pangarang ka mga pagiriban nato, sa aga, maantabayaran kita sa BBS FM, ang Kakampi Network News, mabalik sa Lunes, sa tuyang simulcast, damay na pagbabareta, on-air, online. Ali maligid sa studio kang Kakampi Kamsur sa Naga City, kay barang ko si Iban Bulawan sa Lado Titigan. Ako po si Jun Bernas. Mabalos ka sa pag-antabay. Happy weekend and happy holiday sa aga, November 30, Andres Bonifacio Day. Good morning! KM Kakampi. 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 Kamsu. Kakampi Network News. Network News.